Magandang araw po sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa kapwa ko po mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, lagi po tayo mag-ingat at sa mga kapatid ko po sa buong mundo, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. Ayan, ang ating pong video ngayon, ang ating bibigyan ng reaksyon ay ang aking mismong video sa paglapit ko po sa sumbungan ng masa. Ito po ay lumapit ako dito dahil ako po ay na mismong ang inyong lingkod ay nagkaroon po ng kasong cyber libel. Ito po ay hinarap ko. Hindi katulad ni Epipanyo Labradog na nagtatago. So pinatunayan ko sarili ko na wala akong kasalanan, wala akong binanggit, wala akong nasabing hindi totoo. Pinatunayan ko ang binanggit ko na totoo. Yan. At ang ang nangyari na nakakatawa, yung nagsumbong sa akin, syempre hindi ko nababanggitin yung kumpanya, yung nagsumbong sa akin ay naikasa po ang entrapment operation at nahuli po sila. Di ba? Nakatikim sila ng kulungan. Nakatikim sila ng rehas. Yung naghabla sa akin, sila yung nakulong. At ako syempre, nasa tama tayo eh. So ito po ang iyong matutunghayan na video na to ay ang video ng paglapit ko po sa sumbungan ng masa. Kung bakit tayo nakarating dito, dahil ako po ay nagbablog ukol po sa katotohanan at ako po ay nahabla, hinarap ko po ito at ito po ay dumating ang resolution, ito po ay na-dismiss ang ikinaso sa akin. Naghanap ako ng abogado nun. Pero nasa labas ako, hindi ako nagtatago. Hindi katulad ni Labradog, nagtatago sa bundok at mga kuliglig ang kasama. Harapin mo ang kaso mo. Total matapang ka. Ito, wala kaming face mask. Nag-set up nga ako ng mas magandang ring light. Yan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, palambing naman po mga kapatid, mga kababayan ko. Libre po yan, subscribe button. Wala pong bayad dyan. At dito po sa ating video na matutunghayan, sa Bayanihan Broadcast Media with Sir Benny Malikdim. Yan, ito po ang kasunod na video natin. Ako po mismo ang inyong mapapanood kung paano ako nakasuhan ng cyber libel at kung ano yung ipinaglaban ko, bakit ako nakasuhan. Stay tuned po, may shoutout po tayo sa dulo ng video. Pilipinas, narito ang programang Sumbungan ng Masa sa Bayanihan Broadcast Media BBM. At sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, kami po ang inyong katuwang, kakampi at ipagtatanggol laban sa katiwalian. At muli, magandang oras Pilipinas, mga kabayanihan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa labas ng ating bansa. Sa atin pong mga kabayanihang OFW na tumututok sa ating programa, magandang oras po sa inyong lahat. At mainam mga kabayanihan na bago po natin simulan ng ating umaga o anuman po ang ating ginagawa mga kabayanihan, ay mainam na samahan po natin ito ng mainit na kape. At hindi lamang po basta mainit na kape, kundi kapeng magbibigay po ng magandang kalusugan sa atin. Kung kaya't ano pang hinihintay mga kabayanihan, uminom na po tayo ng Maharlika Real Coffee na kung saan meron po tayong herbal, insulin, salabat at meron din po tayong Arise Coffee. Ang Maharlika Royal ay produkto po dito sa Bayanihan CIA, ang kapeng nagmamahal at may malasakit sa inyo. Kala ko yung kape na may sangkap na lingka eh. Ang kape na may sangkap na lingka. Kapiling ka. Di ba? May ganun-ganun pa. Alam mo, nung oras na yan, yung una kong harap sa programa na yan, kabado talaga ako dyan. Di ko alam kung anong gagawin ko. Sige, tuloy natin kung bakit ako napunta dyan. Kabayanihan, sa oras na ito ay kasama po natin ang isang vlogger at siya rin po ay member ng Bayanihan CIA. Walang iba kundi si Ginoong Henry Ibanez Danao. Opo. Isa nga po ako membro ng CIA. Sa pagharap ko dyan, na ibunyag dyan na membro nga po ako ng CIA. Isa po siyang grupo na anti-crime. Hindi katulad nitong grupo ni Labradog na iwan ko ba kung nakarehistro. Ipinaglaban ko ang mga biktima ng pabahay scam. Sa paglaban ko doon sa kumpanya, sa mga naging biktima ng pabahay scam na yan,
Ako po ay kinasuhan ng kumpanya at cyber libel ang ikinaso sa akin. Nung time na yan, ang video ko sa YouTube is talagang terminated na. Wala na po siyang hindi niyo na mapapanood yung mga vlog ko doon kung paano ko ini-reveal yung kanilang mga panluloko. So ngayon maingat na po tayo, hindi na po tayo pwedeng magbanggit ng kung ano-ano mga company na yan. Yan, sa mga naging biktima ng pabahay na yan. Diyan po sa lalawigan ng Rizal, especially dyan sa lalawigan ng Rizal nga. Yan, hindi ko na babanggitin kung saan dyan pa particular sa Rizal. Basta man dyan po kasi maraming pabahay. So may mga kumpanya po dyan na mga nag-aalok ng pabahay. Hanggang ngayon, pinapangakuan po ko ng kung ano-ano at wala naman talaga silang naibibigay na pabahay. So tuloy po tayo sa video na to. Ay, maraming salamat. Yes, narito po siya sa oras na ito mga kabayanihan upang bigyan po ng gabay ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating mga kabayanihang OFW. Hinggil po ito sa pag-avail po natin ng mga pabahay ng ating gobyerno, lalong-lalo na po sa administrasyon ng ating pinakamamahal na Pangulo, His Excellency, the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na naglulunsad po ngayon ng libo-libong housing program sa ating mga kabayanihan. At sa pag-usbong po ng mga programang ito mga kabayanihan, ay hindi po natin maiiwasan at nakakalungkot mang sabihin ay may iilang mga tao o maraming tao ang nananamantala sa kahinaan po ng ating masa, ng ating kapwa mga Pilipino, ng ating mga OFW, na kung saan ay ginagawa po nila itong isang scam. Niloloko po ang ating mga kabayanihan. Sila po ay sinisingil. Ngunit sila naman po ay hindi mga lehitimong dapat na nagpoproseso ng mga pabahay ng ating gobyerno. At sa umagang ito mga kabayanihan, kasama nga natin si Ginoong Ibanez Danao upang gabayan at tulungan po tayo paano natin maiiwasan yung mga ganitong uri po ng pang-i-scam. Magandang oras sa iyo, Henry. Ayan, magandang oras po, Sir Benny Malikdim. Ayan, napakasaya ko po na naging bisita niyo po ako ngayong umaga. Isang karangalan po sa Bayanihan CIA na maging panauhin po namin kayo dito upang matulungan po natin ang ating mga kabayanihan upang maiwasan na sila ay maging biktima ng isang scam. Mga kabayanihan, si Henry Danao ay isa pong vlogger na tumutulong po na magbigay ng impormasyon sa ating mga kabayanihan. Sir Henry, hindi naman siguro lingid sa yung kaalaman na marami ang kumakalat ngayon na mga scam, lalo na sa mga pabahay na yan. Sa katotohanan mga kabayanihan, marami po ang nagme-mensahe sa atin tungkol po sa mga ganitong uri ng katiwalian, yung mga ganitong masamang gawain po na nakalulungkot isipin ay kapwa Pilipino pa ho natin. Ngayon Sir Henry, sa oras na ito, ang oras ng sumbungan ng masa ay nasa sa iyo para tulungan ang ating mga kabayanihan. Okay Sir Henry, paano po ba natin malalaman kung ang isang pabahay ay legit? Sa part ko po, Sir Benny, ako po ay isa pong awardee ng pabahay dito po sa Pinugay na Baras Rizal. Yan po, from Quezon City po kami, nakipag-ugnayan po sa amin ang local government, ang LGU, at sila po ang nakipag-negosasyon sa amin. At the same time, may mga pinaano po kami ng mga dokumento, pinahanda po kami ng mga documents katulad po ng sedula, at government to government po nag-uusap. So ibig kong sabihin, ang unang hakbang, ang impormasyon ng pabahay ng gobyerno ay nagmumula sa lokal na gobyerno. Opo, sa LGU na po. nakakasakop sa LGU nito. Yes po. Yes, okay. So after that sir, na proseso na in-announce na ng ating local government na may pabahay po ang ating gobyerno, ano po yung susunod na step sir? Nagpapatawag po sila ng tinatawag na orientation regarding po dun sa pabahay na yon, do's and don'ts regarding po sa pabahay na yon. At wala po kaming binayaran kahit singkong duling. So ibig sabihin, pagpabahay ng gobyerno, usually, kasi hindi ho ako well-rounded doon, so may kailangan bang amount o halimbawa may babayaran kang malaking amount or what? Paano po sir yung in-announce na ng gobyerno, that's the first step, nalaman natin may pabahay po ang gobyerno sa lugar na ito, for example sa inyong lugar, sa Rizal, o kaya sa Cavite, o kaya dito sa Ilocos, o kaya saan mang panig ng mundo, So first step is
ang local government Yes ang po. magpapaalam na may Opo. pabahay. Second step ay Yun na, orientation, then patawag po ng orientation. Ay, yun. tawag Hindi lang po yata isang beses yung orientation pero LGU pa rin po ang nangunguna. so LGU pa rin ang siyang magdidikta ng Yes mangyari. po. Ngayon, paano po ba tayo makwa-qualify diyan, sir? Ay, ito po sa Diba? totally dyan po sa lalawigan ng Rizal. Mhm. Yan po talaga ay para sa mga na-widening, Yung Sa mga mga biktima ng nasunugan. okay. mga watershed. Mhm. Yan po ang first priority. At never po yan sila hininga ng amount. Dahil yan po ay titira po yan ng 1 year ng libre. Oh. Sa ikalawang taon na po, doon na po mag-uumpisa. Ako po personal kasi hindi po kami. 200 po per month yan. Per month. Opo, Yung 200 per month. inihuhulog. Opo. Pero mga kabayanihan, depende pa rin yan, ano? So, sa inyo is 200. 200 po. Yung inyong sa unang binabayaran. 5 taon. Sa unang 5 taon. Ano yung kwalifikasyon para maging qualified ka na magkaroon ng pabahay ng ating gobyerno? May pinirmahan po kami, parang below 8,000, 10,000 monthly. Ang Pag kumikita ka ng ganun. salary mo. Opo, no? yung salary. Parang low cost po talaga kasi low siya. low cost housing na Opo. tinatawag natin. Tapos ang sahod ay talagang masasabi pa nating mababa pa sa standard, ano, yung pinaka minimum wage earner natin, ano. So ang target talaga ng ating mga pabahay ng gobyerno is first of all ay ang ating mga kabayanihang masa. Opo. Itong mga mahihirap nating kababayan na wala pong kakayanan na magkaroon ng bahay, o kaya ito yung mga biktima ng relocations, Yes road widening, yung mga nasunugan, Opo. etc. etc. So mismo ayon sa ating panauhin mga kabayanihan na si Ginong Henry Danao, mismo ang local government ang magpapilot kung paano ito isasagawa. Yes po. And in your case, na-qualify kayo because sa may mga kwalifikasyon po mga kabayanihan, lalo na kung kayo po ay minimum wage earner at wala po kayong matatawag na sariling tahanan. So from that, ipapatawag din kayo ng local government. Is it either provincial or municipal? Provincial po, pwede rin po municipal. Sa part po namin, local na government po ng Binangunan Mhm. ang nag-ano po sa amin, ang nag-asikaso. Okay. So, halos 2 months po na 2 months? ilipat na po kami. 2 months ang proseso. Opo, So hindi 2 siya months inaabot process. ng mahabang taon. Ay, hindi po inahabot ng taon. So ibig sabihin, pag natapos na yung housing, nandun na yung building, Opo. ipapatawag na kayo ng local government, Opo. bibigyan kayo ng mga forms, Yes orientation, po, pinapilapan. mga do's and don'ts, no? Tapos after 2 months, after siguro ng mga proseso na pagdadaanan, so maximum 2 months, 2 to 3 months. Nung sa amin po na 2010, halos 2 months lang po lahat. Nakalipat na lahat. Nakalipat na po Smooth kami. na yun. Opo, 1,600 families. Oo, Naiamon po kami dyan 2010 po. Wow. So congratulations po sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa National Housing Authority. Yes No, po. 1,600 families ang nabigyan po natin ng formal na tahanan. Now, third level, sir, after po ng orientation, ano po yung sumunod? Siyempre awarding na. Schedule na ng awarding. Schedule na po ng awarding. May sandamukal po kami na pinirmahan. Paper po yun ng National Housing Authority. Makapal po yun. Ang dami pong pipirmahan. Ang dami. Pero inuulit ko, wala kayong binigay na Wala down po. payment, ha? Wala po. Wala. Okay, so walang ibinigay. Wala po. So dito ba sa mga housing unit sa Sir Henry, may mga nakapaskil ba yung gobyerno natin diyan na inilalagay para magsilbing babala or warning sa ating mga kababayan at mga kabayanihan na kung paano yung tamang proseso na mag-avail nito? Ay, meron po. Napakalaki po ng karatula. Doon po mismo sa gate, nakalagay po doon, babala o patalastas na ang project na ito ay pag-ari ng National Housing Authority. Kaya po ito ay walang down payment, walang ahente, walang reservation pay, at pinagbabawal po yung pagpapatira, ang pagbebenta, pagsasanla. Oh. Pinagbabawal So, po ito ng halimbawa, HA. halimbawa Sir Henry, naibigay na sa iyo Opo, yung bahay, na-award na-award na sa iyo yung bahay. Ano naman yung mga do's and don'ts? Halimbawa, ito na, ibinigay na, in-award na sa iyo ng government. Opo. No, this house is hereby awarded to, parang sa iyo. Ano yung mga do's and don'ts na yan? To give us information sa ating mga kabayanihan na nandyan po ngayon sa pabahay ng ating gobyerno, pakinggan nyo po itong maigi para maiwasan po natin yung anumang aberya o anumang asunto
o para ma-disqualify tayo sa mga pabahay ng gobyerno. Okay, Sir Henry, tulungan mo ang ating mga kabayanihan. Ano ba yung mga do's and don'ts pag nasa iyo na yung unit na ibinigay ng ating gobyerno? Ayun na po, nabanggit ko na po sa unahan na pag na-award na po sa inyo at nakatira na po kayo, ipinagbabawal po yung unang-una, yung ibebenta. Kasi may mga, di ko alam, mga alien settler, nag-i-squat, di ba? So, bawal po ang pagbibenta. Pagpapaupa, in-award po sa iyo, tapos paupahan mo para may kita kasi yan po kasi ay 200 lang per month. So, yun po talaga ang pinaka-main na pag ikaw po ay awardee, bawal mo po siyang ibenta at bawal mo rin po siya paupahan. Okay, so maliwanag yon. Mga kabayanihan, maliwanag po na ang programa ng ating gobyerno, lalo na galing sa National Housing Authority, yung mga pabahay, ay may kaakibat po itong responsibilidad natin bilang mga nabigyan. Una po sa lahat ay wag po ninyo itong ibenta dahil bawal po yan. Ipinagbabawal, bawal ding paupahan. Opo. Sapagkat yan po ay ibinigay sa inyo ng ating gobyerno bilang simbolo ng kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa inyo upang ang inyong buong pamilya ay magkaroon po ng masisilungan laban sa init ng araw, laban sa ulan, sa lamig ng panahon. Pakiusap po natin mula dito sa Bayanihan CIA at ang National Housing Authority, mga kabayanihan na awardee po ng mapabahay ng ating gobyerno, na kung maaari po sana ay sundin po natin yung mga panuntunan, Sir Henry, Yes diba? po. Para naman po itong gobyernong ito ay maging matagumpay. Dahil po mga kabayanihan, kung paulit-ulit po yung ating proseso, tinanggal po tayo doon sa mga lugar na sa tingin ng ating gobyerno ay hindi po kayo dapat na naroon. At muli kayong ibabalik at ibebenta po ninyo yung mga unit yan, ay paulit-ulit po tayo dun sa proseso, mawawalan na naman kayo ng bahay at magiging problema na naman po tayo ng gobyerno. Minsan mga kabayanihan, sa punto pong ito ay maging tulungan din natin, no? Maging parte tayo ng solusyon ng ating problema dito sa bansa, lalo na sa problema sa pabahay. Na once naman po nabigyan tayo ng pabahay, ay alagaan po natin ito. No, kay Sir Henry, sila is 200 peso per month, ano? Opo. At tingin ko mga kabayanihan, lagyan din natin ng konting disiplina at kontrol yung ating mga sarili upang yung 200 pesos na yan, sa tingin ko naman ay kayang-kayang i-produce in a month. Kaya No? po. Kaya pong i-produce yan in a month, mga kabayanihan, lalo na po dun sa ating mga minimum channel. Wag po sana ninyong ibenta or paupahan yung pong mga unit na ibibigay po sa inyo. Dahil yan ay itinalaga, ibinigay ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno para po sa inyo. Ngayon, Sir Henry, no, ito yung kagandahan na ginagawa ng ating gobyerno na magkaroon ng pabahay sa ating mga mamamayan, lalo na sa may hirap. Now, may pumapasok ngayon na mga kawatan. Yun. Yung mga masasamang loob na sinasamantala yung kahinaan ng masang Pilipino na kagustuhan niyang magkabahay. Sino bang ayaw magkaroon ng bahay, ano? So nagiging talamak yung tinatawag nating scamming. Ayun. No, may mga kung sino-sinong grupo po diyan na gumagamit po ng pangalan ng ahensya ng ating gobyerno at minsan po maging ang partido ng Kilusang Bagong Lipunan na pinamumunuan ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, ay ginagamit din po sa di umano'y pagbibigay po daw ng lupa, ng bahay. Mariin po itong kinukondena, Sir Henry, at tinututulan at pinipigilan, pinagbabawal din po na gamitin ang pangalan ng Kilusang Bagong Lipunan, lalong-lalo na ang Bayanihan CIA. Wala pong mga ganoong uri ng programa na nasa ilalim po ngayon ng Bayanihan CIA at ng Kilusang Bagong Lipunan. At kung meron man po, Sir Henry, wag po kayo mag-atubiling makipag-ugnayan po sa amin. At maa-aksyonan po natin at maiwasan yung mga ganitong uri ng katiwalaan. Now, Sir Henry, no, balik tayo dun sa topic natin. Pasok na sila ngayon. Now, paano ba natin maiiwasan? Ano yung mga red flags na tinatawag natin? Ano yung mga signs na parang, teka, may mali. First of all, Sir Henry, ano yung dapat nating gawin dyan? No, na paano natin malalaman kung yan legit o hindi siya legit? Ay, napaka-basic po, Sir Benny. Okay, Kasi, sige. unang-una, magpapakilala yan sila na di umano ay connected dito sa ahensyang especially National Housing Authority. Okay. Ngayon, dahil sila po ay connected, kaya po silang bigyan ng bahay. Kailangan lang po mag-down. So, 15,000. So teka, parang
parang salungat siya doon sa tamang proseso Opo, na libre. na libre na i-announce ng ating gobyerno. Tama po ba? Okay, next. Magda-down daw po ng 15 months, then awarding po next month. Ano po yun? Next month po agad. Next month. So, Nabanggit 15 months. 15,000 po yun tinutukoy ko doon. Magda-down lang daw po ng 15,000. Then awardin na agad kayo next month. Ganun po ang sistema nila. So down ko ng 15,000. Next month na po ang awarding. Kung ikaw ay may pera, pwede kang kumuha kahit ilan. Pero ang tamang proseso, 1:1. One family, isa pong bahay. Pero dun sa kanilang sistema, kahit ilan pwede mo daw kunin basta may pang-down ka lang ng 15,000. Ganun po ang kanilang pag-aalok. Kaya napakarami po nilang naloko. sa tingin ninyo, yung next month yun nangyayari naman? Ay wala, malabo po sa mga nangyari po sa tapos na na marami Sa na pong complainant. Sa mga naaano nyo, nakakausap Wala ninyo, po, wala po walang awarding na nangyari. So, inaabot ba yan ng, kasi gaya ng nabanggit nyo nung una, 2 to 3 months, lipat na. Opo, So, pagka ito tumagal na ng taon, malabo na po yan. mukhang mga kasama. medyo may red flag na, no? Opo. So, now, para malaman natin kung halimbawa sila nagpakilala na, kami po ay konektado sa National Housing Authority, kami po ay konektado sa ganitong ahensya ng ating gobyerno, kilala po namin si ganito, si ganyan. Kasi usually, magbabanggit yan ng mga taong nasa posisyon or may otoridad hinggil sa nasabing programa. Ano po yung mainam na gawin natin, Sir Henry, para ma-verify natin kung totoo yung sinasabi? Ay, napakadali po. Mhm. Pasyalan na po diretsyo nila ang National Housing Authority. Kung yan po ay nasa Rizal, diyan po sa may Padilla, National Housing. So sa Rizal dyan sa Padilla. Opo, sa Padilla po mismo. Kahit saang ahensya ng National Housing Authority. Pwede pong Halimbawa, verify. sa kada probinsya meron yan, di ba? Opo. Or minsan sa Meron. kada munisipyo may Opo, mga meron. National Housing Authority sila. So pwede nilang i-verify ano susulat sila doon or pwede na silang dumulog, sir? Pwede po Mismo. silang sumulat for formal na verification. Pwede Okay. rin pong verbal. verbal. Pero maglalabas po ang NHA ng parang certification. Meron po, Parang opo. halimbawa, sasabihin niya, this is to certify na si ganito, si ganyan, at ang nasabing na to ay konektado nga sa NHA. Opo. Naglalabas po sila, Sir Benny, kung ikaw pa ay formal na nagsulat. Formal. Na Opo. nagsulat. Bibigyan kanila ng kopya. Kopya ng certification. So, parang mas mainam na magsulat ka. Opo. Para may panghawakan kang dokumento. Yes. No? So yun ang isa po mga kabayanihan mula po sa ating panauhin sa umagang ito na si Sir Henry Danao. Ay pagka may mga ganun po, ayon sa kanya, kailangan makipag-ugnayan na tayo mismo sa NHA para ma-verify kung sila nga po talaga ay lehitimong konektado o lehitimong empleyado ng National Housing Authority. Now, sir, yun yung mga isa sa mga palatandaan, may mga down payment na silang hinihingi, tapos yung sinasabing araw hindi natutupad, ganito. Ano pa yung sa tingin nyo, sir, parang scheme, ng mga ganitong uri ng katiwalian, sir? After nyo po makapag-down o mahingan kayo ng 15,000, may tupalo pa po yan. Hingan pa po kayo ng para So po may sa... amount silang hihingi. Opo, para okay? pa po yan sa tubig at sa kuryente. Sisingilin pa po kayo Okay. yan. Pero wala po yan. Sandali. Doon sa tubig at kuryente, balikan ko lang dito sa NHA, ang pinag-uusapan po natin mga kabayanihan ay ang pabahay po ng ating gobyerno. So kapag pabahay ba ng gobyerno, base sa karanasan mo, dahil isa ka sa mga awardee, sinisingil ba kayo doon sa pakuryente at patubig o nung linipatan nyo yung bahay, kumpleto na? Sa amin po, tupalo. Tupalo. Pero wala po kaming binayaran na tubig at kuryente kasi bago lang din po kami nakabit Pero ng nagkaroon Manila Water. pero nagkaroon kayo ng tubig at Nagkameron kuryente. na po. Medyo tupalo lang siya. Tupalo lang. Pero wala kayong binayaran. Wala po. Okay, so tandaan po natin 'yon, mga kabayanihan, sa karanasan ng ating panauhin, wala ho silang binayaran sa tubig at kuryente na pabahay po ng ating gobyerno. Yung susunod po, sir, paano mo malalamang malala na talaga, na talagang dudang-duda ka na ito ay hindi lehitimo? Ano yung susunod, sir? Parang wala na, atrasan na, ganon, wala nang mangyayari, wala nang update, ganon, or puro pangako na lang? Puro pangako na lang. Ganyan, sa nangyari puro pangako hanggang na lang.
hanggang sa yung mga tao po na kanilang na nahingian ng amount, pwede naman po daw mag-refund. Pwede namang mag-refund. So mga kabayanihan, ang sinasabi po na Ang binabanggit po doon na refund, halimbawa, 'di ba, 15,000 po ang dinown mo sa isang unit. Ngayon nainip ka na gusto mo bawiin mo na lang, ang binabalik po nila is kalahati po ng pinang-down mo. So doon po umiikot ang kanilang negosyo. So na yun nga daw ay kasinungalingan ko lang o gawa-gawa ko lang daw yun. Pero yun po ay lahat po yun may katotohanan. Hanggang sa nakilala ko po mga personal yung mga complainant dahil sa pagbablog ko sa aking yung nauna ko na channel, nakilala ko po sila personal na ito yung mga papel na binigay nila sa amin, ito yung stub na binigay nila sa amin. So talagang nang time na po na yan, nandun pa po ako sa Office of the Governor, kaya mabilis po tayo nakakapag-access sa mga ahensya ng gobyerno dyan. Kaya confirm agad na yung kanilang mga hawak-hawak na papel ay talagang mga piki, mga gawa-gawa lang nila. At kinasuhan nila ako at syempre hinarap ko sila, nilabanan ko sila. At napatunayan na ang kanilang mga pinagagawa ay pawang panluloko lamang talaga. natin dito, wala po tayong partikular na tinutukoy ng mga tao or ahensya. Ang sinasabi natin mga kabayanihan ay maging mapagmatsyag at maingat po tayo sa pakikipagtransaksyon para maiwasan po natin na tayo ay mahulog sa bitag at maging biktima ng mga taong halang ang bituka at sinasamantala ang kahinaan ng masang Pilipino. Dito po sa Bayanihan CIA, bukas po kami para po kayo'y gabayan at tulungan. Narito nga po ngayon si Sir Henry Danao upang tulungan tayo at gabayan para maiwasan na maging biktima ng mga ganitong uri ng katiwalian. So in fact, sir, sa totoo lang, ma-share natin sa mga kabayanihan, may mga lumalapit po dito sa personal Bayanihan. po sa inyo. Personal, mga OFWs po yan at kung saan-saang panig ho sila ng bansa, nagrireklamo na sila sa atin tungkol po sa mga ganito-ganyan. Kung kaya't gagawa po tayo ng aksyon at ngayon, Sir Henry, kung sa tingin nila ay biktima sila ng isang scam, ano ang maaaring gawin ng ating mga kabayanihan? Ay di dumulog na po sila sa proper authority para yung iba na gusto po ng refund o hustisya po makamit ay sa proper authority na po tayo dumulog. Katulad po dito sa CIA na Bayanihan. Yan, assisted po ng Sir Benny Malikdim at sa ating chairman po. Mga kabayanihan, bukas po ang Bayanihan CIA sa lahat ng ating mga kababayan, especially OFWs, na kung sa tingin po ninyo, kayo po ay biktima ng isang scam, kahit na hindi itong pabahay, or anumang uri ng pang-i-scam o panloloko, ay huwag po kayong mag-atubiling dumulog dito po sa Bayanihan CIA, dito po sa Sumbungan ng Masa, sa ilalim po ng Bayanihan Broadcast Media, BBM, at upang kayo aming tulungan, gabayan, at kung kailangan po na kayo aming bigyan ng legal assistance ay narito po ang Bayanihan CIA. So Sir Henry, maraming salamat at malaking tulong itong binigay mo na gabay sa ating mga kabayanihan upang maiwasang maging biktima ng anumang panloloko at katiwalian. Sir Henry, gaya po ng madalas na ginagawa sa Sumbungan ng Masa, ibinibigay po ng Bayanihan Broadcast Media at Sumbungan ng Masa ang oras upang magbigay ka ng mensahe sa ating mga kabayanihan. Ano po ang inyong huling mensahe, Sir Henry, para po sa sambayan ng Pilipino? Ayan, sa aking mga kababayan dyan, lalong-lalo na po dyan sa naging biktima na di umano ng pabahay scam dyan sa lalawigan ng Rizal. Bukas po ang Sumbungan ng Masa. Yan, para po magkaroon po tayo ng legal action para din po tayo ay magkameron po ng inaasam na itong pabahay. Pwede po tayo dumulog dito mismo. Opo. Sir Henry, sa kabuuan ng bansang Pilipinas, binibigay po namin ng yung oras ng Sumbungan ng Masa. Ano po ang iyong mensahe sa sambayanang Pilipino sa kabuuan upang maiwasan ang ganitong uri ng katiwalian? Ayan, maraming salamat po, Sir Benny. Makipag-ugnayan po tayo, especially sa mga otoridad, katulad po kung sa pabahay, sa National Housing Authority lang po tayo lumapit o sa ating local government unit kung saan po tayong lugar na nakasakop.
Maraming salamat Sir Henry sa iyo pong mensahe para sa sambayan ng Pilipino at sa ating mga kabayanihan. Sa mga oras ito mga kabayanihan, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga katuwang po nating ahensya ng gobyerno, gaya po ng Philippine National Police, ng Office of the Ombudsman at ng iba pong ahensya na katuwang ng Bayanihan CIA. Sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, binubuksan po namin ang ating himpilan sa sinuman at sa ating mga kababayan na di umano'y biktima ng panloloko, ay maaari po kayong dumulog dito upang wakasan at tapusin po natin ang mga ganitong uri ng katiwalian. Katuwang po ninyo ang Bayanihan CIA at sumbungan ng masa upang ipaglaban ang inyong karapatan, upang maprotektahan at kayo'y aming magabayan at maiwasan po nating maging biktima na anumang uri po ng panloloko. Again, maraming salamat po sa ating mga kabayanihan. Thank you very much Sir Henry sa iyo pong oras na ibinigay at ating guest ngayon dito sa Sumbungan ng Masa. Maraming salamat po at higit sa lahat ay pinagpapasalamat po natin ang ating mga kababayang OFW at ating mga kabayanihan na walang sawang. Yun, natapos ang ating video, ang ating sariling video natapos din. O ayan, nahamon kita. Epipanyo Labrador. O, diba? Sabi mo marami kang abogado. Dito ka lumapit. Kung ikaw ay biktima, dito ka lumapit sa sumbungan ng masa. O, diyan tayo diyan tayo mag-usap-usap. Total, biktima ka, sinisiraan ka. O, yan, safe ka dyan. Ay, di ba? Ikaw yung biktima ngayon? Oh. Maraming attorney diyan. Oh. Kaysa magtago ka na magtago diyan, hanggang kailan ka magtatago sa bundok? Dito ka pumunta. Oh, nandiyan Sir Benny Malikdi mo ako mismo, i-message mo ako. Ilapit kita diyan at papatunayan natin na ikaw ay biktima. At ikaw ay hindi naninirang puri o yung kinaso sa iyo. Harapin mo. Takot. Huwag ka matakot. No, di ba? Yung sa akin, totally dismiss. Yan. Kaya ako na nakarating tayo sa topic na ito. Kasi nga, gumugulong na ang kaso ng asong ito. Tao pala. Yan. Nabansagan lang ang aso, pero tao talaga siya. Na mukhang unggoy. Oh. Harap-harap tayo dito. Pag hindi mo pinuntahan yung pangalawang hearing, at di ka nakasubmit ng counter affidavit na tinatawag. At pangatlo, lalabasan ka ng warrant of arrest. Ibig sabihin, ini-ignore mo ang kapangyarihan ng Office of the Prosecutor. At inaalisan mo rin ang karapatan, ang sarili mo, na linisin ang pangalan mo. Harapin mo, ayusin mo buhay mo. Sabi nga ni Tingnig ng Karunungan, pwede ka naman pwede ka naman magmakaawa eh. Wala ka nang ibang pwedeng gawin. Kaaway ka ng supporters mo. Kaaway ka ng mga kinaaway mo. Oh, saan ka na ngayon pupunta? Dito ka sumbungan ng masa. Hanapin mo si Sir Benny Malikdi. I-message mo ako mismo. Nandiyan naman, may naman dyan sa aking Facebook, sa YouTube ko eh. Pwede mo ako message sa akin, FB page, mag-usap tayo. Diyan ka, humarap ka dyan. Alam nyo ba, na after ko ng sumbungan ng masa, dahil ako nakasuhan ng ganun nga, nakarating pa kami kay Senator Raffy Tulfo. Totoo po yun. Nakarating pa ako dun. At kasama ko yung mga naging biktima nung pabahay. Opo. Ang pinaglaban ko dun ay ang karapatan ng mga tao na nabiktima ng pabahay doon sa lalawigan ng Rizal. Dahil sa pagsama ko sa kanilang laban na naghahanap ng hustisya. Ako naman po ang kinasuhan ng company na kanilang inirereklamo. Kinasuhan po ako ng cyber libel. Gayon pa man, ang iyong lingkod ay hindi po nagsalita ng kwento, hindi po nagsalita ng paninira laban sa ganito, kundi po ako ay nagsalita para ipaglaban ang mga karapatan ng mga naloko. So totally po na-dismiss ang kaso ko. Nakarating po ako dito sa malayong lugar, sa gitnang silangan, na naging tahimik po ako. Wala po akong iniwang kaso dun sa Pilipinas. So dito ako ngayon, nakipagsapalaran sa gitnang silangan na to. Kaya lagi ko siya sabi sa kapwa kong mga OFW, lalo na po sa mga kapatid, lagi po tayo mag-ingat. So yun lang po muna ang ating video sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, palambing naman po.
Bye-bye. Hanggang sa susunod po. Salamat.